may plano. Hindi pwedeng, may mauuna ang budget sa plano. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. And it does not have to be, even if it's not a huge master plan or a comprehensive master plan, at the very least, kailangan ito, may plano to, may detailed engineering ito. Pero mukhang wala eh. No? So, may problema talaga sa sistema. So, kailangan yan ayusin natin. Kasi lahat yan ang gagaling sa district level eh. Sa district engineer level, packet. So, we have to fix that. We have to find a way to fix this broken system. Kasi talagang bulok na bulok yung sistemang to. Pero yun ba sir yung nakikita natin, nag-start na district? Ganun naman talaga ang proseso nila. Ang DPWH budget starts from the lowest level and it goes up. And it's just the executive side. Walang legislator to na... Hindi, I can only speak for the executive side. No? Kasi yun lang naman ang may control. No? So, ground up yan eh. Ipopropose ka ng project from the district level, regional, then it goes to national. Ganun yan. Pero, kailangan yan, may plano. Baba pa lang. At the very least, may detailed engineering dapat yan. No? It really confounds me. No? Talagang, hindi ako makapaniwala eh. Na ganito yung sistema dito sa ahensyang ito. Decades to. Okay, thank you guys. So, magbibigay muna ako ng konting background dito. Itong project na to, bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito yung project briefer na galing sa DPWH. Galing to sa DPWH website. No? Project briefer to. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito construction ng isang flood control structure, yan nakikita nyo ngayon. Yung protection wall, no? Dito sa river, worth 96.5 million from the 2024 GAA, no? This contract was started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June. So, less than 3 months. Nakalagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo yun ha. 270 days dapat. Di ba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. At kumolekta na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ng gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalen ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga.
No? Sir, Pero ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito, Kap? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. naman. Opo, hindi naman. hindi ka naman binabaha. Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talagang possible. bahain. Pero ito talaga, wala to last year. Ito. Yes po, Wala bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So 100, this is almost a 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang to nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero tong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Signatories. Wala pa eh. Wala. Hahanapin ko yung dokumento. Ano lang to? Summary eh. Saan? Meron ba? Ito. Ito pala. Hindi ko nakita yung signature eh. Ang nag-clear down nito si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara at that time DE. Ito na yung other investigator, sir. Oo, ito yung pinadala natin ng lookout order. So, ganito na lang, no? Bago tayo mag-usap pa. Today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal at Whatever, well, obviously criminal to. No, criminal to. I mean, pag nanakaw ito eh. 100 million. 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan nating sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Pero hindi na natin hihintayin yun. Papafilean na rin natin kasabay ni Henry Alcantara ng appropriate charges sa Office of the Ombudsman. So I will order the DPWH legal team to already prepare the necessary recommendations supported by documents such as this, no, to file the appropriate charges against them. This is this is criminal. Mga hayop to mga taon to, hindi tao to mga to. Isa pa lang to, by the way, isang project pa lang to. Finally, no, I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw builders from DPWH and all their possible affiliates. No, kung alam naman natin, minsan may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, meron din siyang mga ibang lahat 'yon. Hindi lang kung mahanap namin yung mga kumpanya na sila din ang may-ari, kung sino ang may-ari ng Wawaw, pati 'yon papaban natin. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin kasabay ng Wawaw yung SYMS, yung SIMS na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo nung nakaraang mga linggo na ghost project din. Sinabi natin, no, pag ghost project, kailangan automatic perpetual ban, lifetime. And then second, we will also recommend the filing of charges with the Department of Justice against Wawaw builders and against SIMS. And all the people involved here, both those who are clearly dummies and the
real owners or the beneficial owners depending on the investigation of the DOJ. No, and later on, maybe the independent commission to be formed by the president. But let me just end with this. No, the president has repeatedly said, and this was his clear marching orders to me, that we must not allow this to happen anymore and to hold people who have done this to account. Hindi tayo papayag dito. Kawawa sila Cap Oscar, kawawa yung mga tao dito. Hindi nga alam ni Cap Oscar na may project pala dito eh. Nagugat ka na lang, nabigla na lang may gumagawa dito, di ba Cap? Actually, nag-ano naman po sila, nag-courtesy call naman po sila. Kailan? 3 weeks ago. 3 weeks ago. Oh, 3 weeks ago nga. Pero hindi mo alam na last year pa to. Yes po, hindi po. No, ginagawa siya. I mean, parts of it. Hindi. Yung parts, matagal na yan eh. Kita mo naman eh. Ang tagal nang gawa ng mga yun eh. No? Pero ito, 3 weeks ago lang tong segment na ito. Ito yung 100 million. Ito yung 100 million. Last year, when it said March 20 to June 11, walang nothing. Sir, itong i-clean na to, 100 million. Phase 2 na to, sir? Phase 2 na to. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong phase ito. Ilang meters po yun, sir? Tinatanong ko nga eh, kay Jojo, ilang metro ba Sir, doon? excuse. Cap yata, sir. Oh. Apo, kung di po ako nagkakamali, 3 portion po kasi itong ginawa sa Mikasa Vista eh. Bali, ito po yung pinaka-last. Ito yung, Pero ito yung declared finished 24. yes. Yes. So, anyway, as I was gonna say, this is the President's marching orders and we will execute. Hahanapin namin lahat itong mga multong to. Hahanapin natin lahat to. And lahat to, pag nakita na natin, and nagpapasalamat ako sa mga iba nating mga kawani sa DPWH kasi sila ang nagbibigay ng impormasyon na to. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. No, binigay nila sa atin to at meron pa silang binibigay na iba. At hindi tayo titigil. Hanapin natin lahat to. At kung anong ginawa natin dito sa mga DE, assistant DE, engineer dito sa DPWH na kakonsyaba dito at doon sa mga kontraktor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito. No, and hindi tayo titigil. No, alam nyo, naalala ko 2 years ago, si Senator Joel Villanueva, who hails from Bulacan, already talked about this in the Senate. No, he already called it out as early as I think 2023. No, and I would like to personally thank Senator Joel. No, because as early as 2023, he was already calling this out. No, I know he's being accused of a lot of things, but the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, Senator Joel was already calling this out. No, and in fact, I spoke to him and I said I was coming here, and he told me marami pa dyan. And I think that is absolutely true because that's what we're getting also from DPWH. Bulacan pa lang to. Bulacan pa lang to. So, ano talaga? Nakakarindi tong ganito. No? I can just imagine how angry the president is. No? Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin nila to sa mga kababayan natin. And believe me, itong mga hayop na to, makukulong yan. Sir, yung sa Wawaw, di ba Arevalo po yun? Talaga bang dami lang yun? Well, lahat tayo nanood ng Senate hearing. Anong tingin nyo? So, inaalam pa po yung talaga? Siyempre, kailangan agamin natin yon. Kasama yan sa investigasyon ng ombudsman o ng DOJ at pagka nabuo na po yung independent commission na binubuo ng ating Pangulo, sila din ang mag-imbestigahan. Pero siguro naman, kitang-kita naman natin nung Senate Blue Ribbon. Hindi mo makasagot eh. Kitang-kita mo naman eh. So, kung ako kay Mr. Arevalo, ang advice ko sa kanya, I should just turn myself in right now. Kaysa naman siya pa ang makulong dahil dito, mukhang hindi naman talaga siya. Like, are we seeing na marami sa Bulacan ang ghost project? Yeah, Kasi Pangulo, Definitely. Madami. At kung kaya araw-arawin namin to. Sir, si Secretary, former Secretary,
mentioned 15 na missing. Brief kayo, sir, kung Yes, I got a briefing, but of course, ano yun, no? Kailangan nating tignan. Pero ito talaga, na-mention to ni Secretary Bonoan, na-mention din ng, meron ding mga ibang nag-feed sa amin na hindi ko pwedeng pangalanan, kaya kami nagpunta ngayon. Kitang-kita naman natin. Tsaka, yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipikit buhayin yung patay dito, di ba? Na magmamadali, tapos ano, talagang brazen. Kahayupan talaga nitong mga taon to. sir, yung July, all 96, yung nabayaran siya. Yeah. 96 million. Well, I will have to verify, but it looks like it. It looks like it. Sa ano, Sec, sa quality ng gawa. Kumusta yun? Well, ngayon, you know, in fairness, tinitingnan ko yung quality, okay naman. No, matibay naman. Kaya ano, puti na lang itong kabarin ko, marunong. Pero, obvious naman. Obvious naman to. Di ba? Obvious naman to. Pero alam mo, ano to ang dami nito. All over. All over. Kaya tingin ko tama talaga yung desisyon ng ating Pangulo kahapon na utusan ako, direktahan ako na repasuhin, rebisahin tong budget ng DPWH para sa 2026. At tama din yung direktiba niya sa akin na ihinto muna ang mga bidding na hindi pa tapos at yung mga natapos na at na-award na, talagang kailangan natin bantayan ng maigi. Kasi sa tagal ko sa gobyerno, ngayon ako nakakita ng ganito ibang klase to, ibang level. Secretary, dito sa Bulacan, yung MacArthur Highway Malolos, Capital City, tatlong malaking proyekto, ang tagal na ngayon, road project, Hindi pa tapos. Ang sobrang traffic namin, Sige po, araw-araw. papacheck po natin. Ano ba yan, papahinto? Ay, hindi alam nyo, yung mga ongoing, hindi naman po tayo nagpapahinto ng ongoing. Pinahinto lang natin yung mga bidding. Yung mga binibid pa lang. Kasi gusto nating masigurado na hindi na biding-bidingan yan Pero yung mga ongoing, hindi natin pwedeng hinto yan. Kawawa yung mga kababayan natin. In fact, ang kailangan natin gawin dyan, kailangan natin pabilisin para matapos. So, salamat po sa ano nyo. So, papacheck po natin sa... Yung paggawa, walang mga From Bulacan to Bataan. Mag-uusap po kami. Pag-uusapan natin yan. Hindi ko pa masasagot yan kasi kailangan may plano dyan, may master plan dyan. Yeah, well, kailangan, unang-una, kailangan dito, magfo-focus tayo at magpa-prioritize tayo. Kasi marami naman dyan, legitimate. Ang laki-laki ng DPWH. No? Pero sigurado, ika nga sa English, we have to trim the fat. Maraming, sorry, pasintabi na lang po, no? Pero we have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Klarong-klaro yan. Klarong-klaro yan, no? Pasintabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH yung nagbuo nitong budget na to, no? Pati na rin kay Secretary Manny. Pero dito sa nakikita natin ngayon, tama ang desisyon ng Pangulo na rebisahin natin to. Meaning, focus ka sa flood control. Well, yun ang number priority, no? Pero hindi lang naman flood control. Kunyari, yung mga double entry, hindi lang naman flood control yan So pag double entry, simple yan, tanggalin mo isang entry. Di ba? Kapag yung completed pero pinopondohan pa rin, dapat wala yun doon, tatanggalin yun. Ano yan, sir? Medyo madugo. Madugo to. I mean, lalo na para sa akin na ni anino nitong budget na to, hindi ko nakita. yung timeline natin. 2 weeks ang maximum ang binigay sa atin ng so hindi na nga kami matutulog ng 2 linggo nito. Yung call for courtesy resignation, nakakapagsapit na po wala. Sa pagkakaalam ko, kung hindi man lahat, majority nagsabit na. Pero may dinagdag kami kahapon. Sinama namin yung mga assistant regional directors at assistant bureau chiefs, pati ata assistant district engineer. Anyway, double check ko. Problema kasi, baka maubos. Hindi naman pwede yun. So, anyway, basta tayo, tuloy-tuloy lang tayo, pero nakakagalit lang talaga. And, I cannot blame the president for his anger dito sa nakita niya.
Kasi siya mismo nagpunta dito sa Bulacan, I think 3 times. Sir, ano lang, i-fine-tune ko lang. Si Sir Secretary ko namin, sinasabi siyang ghost and then after. Ibig sabihin, hindi tapos. Ito talaga, sir, zero to. Zero to. 3 months ago. Oh yes, 3 weeks lang ago nagsimula 3 weeks ago lang ito nagsimula Yan alam naman natin bakit sila biglang nagsimula ngayon. Diba? So, ito yung mga yung mga klase na hindi na kailangan to ng investigasyon to. Klarong-klaro to Sir, ano na po mangyayari doon sa mga nakita niyo sa Bulacan? Pag-iiba niyo po ba o patutuloy niyo? Ano ba Hindi, kailangan ito ayusin kasi kailangan naman talaga ng flood control No, kailangan ng flood control. Binabaha ang Bulacan Usually, 6 months, 7 months out of the year, baha ang Bulacan Ang problema lang, talagang hayop talaga itong mga taong to. Yung area na alam na nilang hirap na hirap ang mga kababayan natin sa baha, kamukha yung sa Kalumpit. Yung mga nakausap ni Pangulo doon. Sabi nila, halos 8 months of the year, baha sila Tapos ganito gagawin. I mean, Sir, suspended po yung meeting ng DPWH, Local Department Project. Kailan po i-resume po sa kanila? bibigisan natin, pero kailangan tayong maglagay ng safeguards. So, yan ang ginagawa natin ngayon, minamadali natin yung mga ilalagay nating safeguards. This weekend, kakausapin ko yung dalawa nating former DPWH secretary, si former secretaries Ping De Jesus and Babe Singson. I'm meeting them on Sunday, and I will ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na silang ginawa dati na tinanggal at babalik na lang natin, so titingnan natin, no? So, basta kailangan, hindi natin pwedeng ituloy yung mga bidding hanggat wala tayong safeguards. Kasi kung hindi, mauulit at mauulit na naman itong mga to. So kasama sa safeguards yung parang kumbaga wag na muna isali itong mga mambabatas, mga senators, may mga naliligtas Hindi naman tayo kasama ang sa bidding, wala namang involvement ang mga legislators doon It's just a contractor. It's a contractor and the DPWH. So I don't want to go beyond what I am supposed to do, which is to clean house. No, I have to focus on cleaning the DPWH. No? So, and yun ang gagawin natin. Sir, speaking of meeting, have you talked with Pickup? Kasi parang may irregularities din when it comes Yes. sa licensing. Yes. Ano po natin, Correct. tractors. So, Maraming problema. Napakaraming problema. And kailangan natin maayos yan. Lahat, pero isa-isa yan. Hindi to magic one na maayos. Kung ano man ang gagawin ko, basta din, maayos na. Hindi ganun to. Matagal na proseso to. Pero we have to start somewhere. Nag-usap naman kay ni Secretary, DPR Secretary kasi Nag-usap na kami. na yun Nag-usap na kami. Meron na kaming pinag-usapan na gagawin namin. May mga gagawin siya. Ako, nakasuporta ako sa kanya kay Secretary Roque. Sir, yung sa, di ba galing po kayo nakaraan ni Pangulo sa Bulusan, may part kasi doon, nasa 300 sheet bike na bago dumating si Pangulo, nandoon at hindi na napuntahan. Pinuntahan namin, marami po talaga nakatambak kapag yun ang kumpando rin. Oo. Possible po ba na bisitahin din po ba natin? Hindi. Bibisitahin natin yun, pero at the same time, yung mga ganong proyekto, itong mga binisita ng ating Pangulo, a-action na natin yan. Kasi yan mga klarong-klarong substandard, kamukha nung sa Bulusan tsaka sa Frances, at yung sa Pial sa Baliwag, ghost yun. So yung Sims, perpetual ban na yan. Yung magre-recommend na tayo ng kaso dyan sa DOJ. Yung Wawaw, perpetual ban na yan, magre-recommend na tayo ng kaso sa DOJ. Engineer Alcantara. So, ano siya? Dismiss. Yung housing, can we file charges against it? We will file as soon as we can. I think in the next week. We will recommend filing. We cannot file charges. That's the job of the ombudsman. So we will recommend to the office of the ombudsman to file charges against these 3 individuals as soon as possible. sino na po sa mga USEC ang nagsubmit na? Lahat nagsubmit na. Lahat ay exact. Ilan yun? 6 ba? Ito. Hindi ko maalala. 6 ata. Nagsubmit na lahat. May Cabral, sir, na pina-ilbo yung Senate. Kasi tama siya sa nagganito. Babae. Si Yusek Cabral. Cathy Cabral. Pina-ilbo lang Okay. Kasama siya sa nagganito. Yes. She has already submitted courtesies. So,
Sir, ano yun? Outline or evaluate ba? No, I mean, we're ongoing. No? I will announce that soon. And or the president will announce it soon. Last na si Andrea. Patitiyan po ba natin na hindi na mawawala yung maintenance fund? Kasi considering, sir, na durog na durog yung Napaka-importante ng tanong mo na yan. No? Ang nakakalungkot, ang dami-daming mga pondong ginagagay sa mga ganito. Pero yung maintenance fund, napakaliit. Nakita ko yan. Yan ang binriefing sa akin the other day. So, tayo talaga magre-request no, na talagang taasan ang maintenance fund. Kasi kamukha yung sinabi niyo po sa MacArthur, yung sa Maharlika. No, nakita niyo naman kung ang estado ng mga kalye natin sa Pilipinas. Pero kung saan kailangan ng pondo, hindi ginagyan ng pondo. At ginagyan ng pondo sa mga multo. Diba? So, Yung independent commission, medyo several days na after the president announced. I think coming na yan. No? Siyempre ano yan may proseso yan, may kasama, may ano yan, may basehan yan sa siguro isang executive order yan. So, hintayin na lang natin. No? Alam ng presidente na kailangan ito. At this just shows yung seriousness and yung will and resolve ng ating presidente. Wala sir, mga personalities in the Raiders I don't know. Well, narinig naman natin si Mayor Benji, nagsalita na siya, na willing siya. So, yun pa lang ang narinig ko kung ano yung nasa media. Dun lang sa pagpili po ng what projects, lalo na as we fix the 2026 budget. But how do we prioritize po kaya without kung wala pang master plan right now? Like, nabanggit po dito 1997 pa last pero ito yung unang pinundo, ito yung unang ginagawa. Yan talaga malaking problema yan. Wala talagang master plan. There's no master plan. You know, ako, sanay ako sa, halimbawa, sa dati kong trabaho, no, sa Clark, sa BCDA. Bago gumawa, lagi may plano. Hindi pwedeng, may mauuna ang budget sa plano. Hindi pwede yun. And it does not have to be, even if it's not a huge master plan or a comprehensive master plan, at the very least, kailangan ito, may plano ito, may detailed engineering ito. Pero mukhang wala no? So, may problema talaga sa sistema. So, kailangan yan ayusin natin. Kasi lahat yan ang gagaling sa district level. Sa district engineer level, bakit? So, we have to fix that. We have to find a way to fix this broken system. Kasi talagang bulok na bulok tong sistema to. Pero yun ba sir yung nakikita natin nag-start sa district? Ganun naman talaga ang proseso nila. Ang DPWH budget starts from the lowest level and it goes up. And it's just the executive side. Walang legislator to na... Hindi, I can only speak for the executive side. No? Kasi yun lang naman ang may control. No? So, ground up yan. Nagpo-propose ka ng project from the district level, regional, then it goes to national. Ganun yan. Pero, kailangan yan, may plano. Baba pa lang. At the very least, may detailed engineering dapat yan. No, it really confounds me. No, talagang hindi ako makapaniwala na ganito yung sistema dito sa ahensyang ito. Decades to. Okay, thank you guys.